So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, grabe po yung effort na ginawa po ng ating presidente nung paglipad niya po sa Saudi. Kasi nga po mga kababayan, napakita ko lang sa inyo to, no? So ito po yung pictures nung nakipag-usap nga po si PBBM sa posibleng invest at saka po sa economic team ng Saudi. So ito, no, pakita ko sa inyo. Lakihan natin. So alam niyo mga kababayan kung bakit ko nasabi na grabe yung effort. Kasi po mga kababayan, ako po galing din po akong Saudi. Nagtrabaho po ata ako diyan ng mga 7 taon. Nagtrabaho po ako sa Riyadh at saka nagtrabaho din po ako sa Alcobar. So yung biyahe po kasi yung binibilang natin dito. Actually, kapag sinearch nyo po sa internet kung gaano kahaba yung biyahe from Philippines to Saudi, makikita nyo mga 10 hours. Pero mga kababayan kasi, base po sa aking experience, depende po yan. Minsan pumapalo pa yan ng 14, minsan pumapalo pa yan ng 12. So syempre, 'di ba kahapon umalis si PBBM ng mga bandang 9:00 ata ng umaga. And then dumating siya sa Saudi, mga sabihin na nga natin mga 9:00 rin po ng gabi, oras ng Pilipinas. And then mga ilang oras na tulog lang, nagsimula na po magtrabaho po ang ating presidente kaagad. Para po ilako at para po magkaroon po ng magandang pag-uusap ang Pilipinas, para po ilako ang Pilipinas sa Saudi pagdating nga po sa mga negosyo. And then mga kababayan, kasi pakita ko lang sa inyo to, no? So mga kababayan kasi, yung medyo katangahan po ng mga kababayan natin Pilipino na sinisita yung pag-alis-alis nga po sa ibang bansa ni PBBM, kung di ba naman tanga itong mga hayop na to. Kasi mga kababayan, yung pinuntahan po ni PBBM sa Saudi po, ito po yung first ASEAN GCC Summit in Saudi Arabia. So ito po yung unang beses na pagkakataon na makikipag-usap yung ASEAN countries. Siyempre, pag sinabi mong ASEAN countries, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore, so ASEAN countries at nakikipag-usap po doon po sa GCC countries. Na ito pong GCC countries po na to, isa po ito sa mga pinakamayaman na region sa buong mundo. So nandyan po yung Saudi, yung Oman, yung Kuwait, yung UAE, tapos ito po yung first time. So doon po sa mga tanga na nagsasabi na puro gala ang ating presidente, kung di ba naman kayo mga bobo, anong gusto ninyo? Huwag pumunta yung presidente. Na yung lahat po ng ASEAN countries pumunta tapos Pilipinas lang yung hindi pumunta. So magkakaroon po ito ng masamang implikasyon at masamang imahe sa Pilipinas pag hindi po pumunta or walang representante ang Pilipinas dyan po sa ASEAN GCC Summit na yan. Kasi nga po, ito po yung unang pagkakataon. Mga bobo talaga, no? Basta lang makasite, mga wala namang mga utak. And then mga kababayan kasi, yung medyo nakakabatrip lang kasi talaga dito. Kung titingnan nyo po sa mainstream media natin, like Inquirer, Rappler, CNN Philippines, GMA News, sa dinami-dami po ng napag-usapan dun po sa meeting po ni PBBM at ng Saudi government, naka-focus lang po sila sa isang balita. Ito po yung isang example, pero mga kababayan, itry nyo lang din po i-search sa Facebook. Naka-focus po yung mainstream media natin sa isang bagay lang. Ito po yung Maharlika Fund. So ang sabi dito sa ABS-CBN News, President Ferdinand Marcos Jr. presented the country's sovereign investment fund to investors in Saudi Arabia despite suspending its implementation to review its provisions. So mga kababayan kasi, alam niyo yung bad trip kasi dito, nagkaroon na po ng pirmahan ng 120 million na investment po sa trainings at saka sa employment po ng Saudi at saka Pilipinas. Pero yung halos lahat po ng makikita po natin sa balita, Maharlika Fund lang. Ang dami pong sinabi ni PBBM doon sa Saudi, hindi lang po Maharlika Fund. Pero bakit dyan lang kayo nakafocus? At besides mga kababayan, wala namang problema yung Maharlika Funds po na yan. Kaya nga yan sinuspinde kasi kailangan pang pag-aralan. Kailangan maging perpekto ito sa standard po ng ating presidente bago implement. So, anong masama doon? So, ang punto dito mga ka-Streetwise, itutuloy po yung Maharlika Fund. Ginagawa lang itong perpekto ng ating Pangulo. So, anong masama? So, anong masama sa pagsuspinde? At syempre mga ka-Streetwise, kung talagang itutuloy po yung Maharlika Fund, syempre inuunahan na ni PBBM na i-present ito sa GCC countries kasi mukhang sa langis po ata, no, sa palagay ko lang, no, mukhang sa langis po i-invest yung Maharlika Fund. So talagang malaki po talaga ang magiging papel po ng GCC countries dito. So ito lang, no, pakinggan po natin, no. Actually umabot po ng 6 minutes yung speech ni PBBM sa Saudi. Pero hindi lang ito tungkol sa Maharlika Fund. O to, panoorin natin to, ha.
With an estimated value of over $120 million, the agreements that will be signed today are set to benefit more than 15,000 Filipinos in training and employment opportunities across a wide range of professions in the construction industry. To our current and future business partners, I hope that this meeting has served as an excellent platform for building greater and closer partnerships between the Philippines and the Kingdom of Saudi Arabia. This meeting happens at such an opportune time as the Philippine economy continues its high growth trajectory. Our economy has sustained its growth momentum with gross domestic product at 7.6% in the last year, the fastest rate of growth recorded by the Philippines since 1976. Meanwhile, foreign direct investments posted $9.2 billion in net inflows last year. Our financial and banking sectors are healthy and robust. Our credit rating continues to receive stable and positive investment grade. Indeed, the Philippines' economic achievements in the past year reflect the sustained efforts of this administration, supported by the private sector, in fostering an enabling business environment, cutting red tape, lowering the cost of doing business, and improving competitiveness. I assure you that the Philippine government is steadfast in its commitment to continuously support current and prospective Saudi investors. The Philippines has initiated important legislative amendments to existing laws to further open the economy to foreign investments. These include the Foreign Investments Act, the Retail Trade Liberalization Act, the Public Services Act, the Renewable Energy Act, all of which aim to attract more foreign investments in important sectors such as telecommunications, port operations, transportation, and clean energy. Foreign investors are able to enjoy fiscal incentives made available through the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. I urge you to further engage with my economic team to learn more about such benefits. We also stand ready to welcome you to our tropical countries so you may personally see what a globally competitive Philippines can offer. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. We look forward to benefiting not just from Saudi investments, but also from the kingdom's extensive experience in managing such funds. O yan mga kababayan, no? So, actually, pinutol ko na, no? Pero ang dami pong sinabi po ni PBBM about po sa paghikayat niya sa Saudi Arabia para mag-invest po sa Pilipinas, tulad nga po ng mga amendments, tulad nga po ng mga bagong batas, tulad nga po ng mga renewable energies. So ang dami pong sinabi ni PBBM, pero bakit nakafocus lang po sa Maharlika Fund itong mga balita po ng mainstream media, as if naman po mga kababayan na masama po yung Maharlika Fund. So ito lang, pakita ko lang sa inyo, no? Kasi nga po mga ka-streetwise, no, itong mga tatanga-tanga din natin ng mga kababayan, porket na bago at saka hindi nila maintindihan yung Maharlika Funds, para sa kanila masama na. So ito, pakita ko sa inyo mga kababayan nito, no? Yan. So bali ito po yung mga, lakihan natin para makita ninyo lalo. So mga ka-streetwise, yung sovereign fund po ay nangyayari na po yan sa buong mundo. Hindi lang po Pilipinas ang meron yan. So dito, kung makita nyo nga dito mga kababayan, ito, no, yung China, di ba yung China po, meron po silang sovereign fund na ang tawag nila dito ay ay China Pacific Development Fund, China Investment Corporation, China Council for Social Security, SAFE, na meron po silang $2 trillion. May sovereign fund po yung China, yung UAE meron, yung France, yung Norway, yung Singapore, yung Saudi meron din, yung Qatar, yung Australia, yung Amerika. Di ba yung Amerika nga meron silang $322 billion. Oh, yung Russia meron din, di ba? At yung Pilipinas, makita natin dito, ito Philippines meron siyang $9.2 billion. So, isipin nyo lang mga kababayan, no? Merong mga fourth world country dito na merong sovereign fund. So, anong ibig sabihin ng fourth world country? Mas mahirap pa sa Pilipinas. For example, katulad nga nitong Estimor, meron, no? Yung Estimor nga, merong $18 billion eh. Tapos may nakita pa akong African country dito eh. Teka lang, hanapin ko O ito, Trinidad and Tobago. Meron silang $6 billion na nag-invest po sila sa langis. Mas mahirap pa sa Pilipinas yan, ha? Fourth world country yan, pagkakaalam ko. Yung Ghana, isa pa Yung Ghana, meron din po silang $2 billion na
na sovereign fund. O ito pa, oo, merong Kiribati, Senegal, yung Gabon, mas mahirap pa sa Pilipinas yan eh. So ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, bakit masyadong dinidemonize ng mainstream media at saka ng mga ibang senador, pati po yung mga ibang mga tatangat-tangang mga kababayan natin Pilipino, yung Maharlika Fund. Well, mga ka-streetwise, no, ako naniniwala naman ako na yung mga investment fund po ay risky po talaga yan. Risky yan. Merong ups and downs po yan eh. Hindi naman po kasi palaging kumikita yan. Pero ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, hindi porket bago sa Pilipinas, ibig sabihin nun masama. So ang ginawa po kasi ng mainstream media, imbis po na explain sa mga tao kung ano ba yung sovereign fund, ang ginagawa nila, dinidemonize pa nila. O ito na nga yung example, no? Sa dinami-dami pa ng sinabi ni PBBM sa Saudi, pero yung halos lahat po ng balita sa mainstream media, naka-focus lang po sa Maharlika Fund. Kasi ang tanong kasi dito, no, bakit doon lang sila naka-focus? Eh hindi nga naintindihan ng mga kababayan natin Pilipino yan eh. Ang mga tanga, ewan ko ba, no? So yun lang po mga kababayan, no? So ngayon po, so abangan po natin yung developments po ni PBBM dyan po sa First ASEAN GCC Summit. And actually, ang alam ko, makikipag-usap din po si PBBM sa mga Al-Sabah, sa royal family po ng Kuwait para po i-lift yung yung employment ban kasi hanggang ngayon nakaban pa rin po ata yung Pilipinas eh. So yun lang po mga ka-streetwise na. So kayo po ano po masasabi nyo nga po dito sa content natin ngayon, paki-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So kung sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Babush.